Sabi po ng militar natin, mga kaistorya, ay sinusubukan umano na i-map out ng foreign power ang atin pong bansa. Palagay ko walang ibang tinutukoy na foreign power kung hindi po ang China. Pag sinasabi kasing map out, ibig sabihin kung ang China ang tinutukoy dito, ay sinusubukan na ng China na kabisaduhin ang kalupaan at karagatan maging ang ilalim ng karagatan ng Pilipinas. Bakit? Anong pakinabang nun sa China? Napaka-importante po nun sa panahon ng labanan. Kumbaga, hinahanap na ng China ang kahinaan ng Pilipinas. Maaaring inaalam nila kung saan nila pwedeng unang atakihin ang Pilipinas. Kumbaga sa boxing, mga kaistorya, inaalam na kung saan tayo unang patatamaan. At ang sabi po ng militar natin, abay, ASEAN countries ang sinusubukan ng China na i-map out, kabisaduhin. Ibig sabihin, kaya dito sa Pilipinas nahuli ang mga kaistorya, magaling ang gobyerno natin. Magaling ang intel natin. Kaya nahuli. Nagpapasalamat tayo sa atin pong gobyerno ngayon dahil nailigtas nila sa posibleng kapahamakan kung sakali sa kamay ng China ang Pilipinas. Hindi biro ang ginagawa o ang ginawa ng taong ito na nahuli, mga kaistorya. Pamask-mask pa eh. At yun pang mga drones, underwater drones, nasa 5 eh. Meron pa sa may Cebu na nakuha, mga kaistorya eh. At meron pang tinutukoy na itong mga uniforme ng militar na nahuli dahil sa gambling raid sa mga pogo. Tapos yung kay Mayor Alice Guo pa. Sa palagay ba ninyo, mga kaistorya, ito'y nagkataon lang o sadyang magkakaugnay ang lahat ng ito? Kasi ako ay kabado sa mga pangyayaring ito, mga kaistorya eh. Idadagdag ko pa yung ilang beses ko nang ginawa ng content na dati nang ipinagduda ni dating Senador Panfilo Lacson na maaaring mahigit umano 2,000 ng militar ng China ang nakapasok dito sa Pilipinas dahil dyan sa Pogo. And speaking of that Pogo, kanino pong legasiya yan? Alam na alam ninyo yan, mga kaistorya. Okay. Yan po ang mga balita at impormasyon na maibabahagi ko sa inyo ngayon. Paki-share po at paki-like. Dito natin na maiintindihan kung gaano kaimportante ang effort o pagsisikap na ginagawa ng ating gobyerno para mabantayan ang atin pong seguridad, para maingatan ang kapayapaan, ang soberenya, kalayaan, teritoryo ng Pilipinas. Foreign power attempting to map out Philippines military says. Basahin natin sa baba. Dapat tong mga tao hindi pinagtakip ng mukha eh. The Philippine military said a foreign power could be attempting to map out the Southeast Asian nation. Sa dinami-dami ng bansa sa Southeast Asian nation, bakit dito sa Pilipinas nahuli? Ibig sabihin, magaling ang bansa natin. Posible, mga kaistorya, sa mga karatig bansa natin sa Southeast Asia, minamap out na din ng China. Bakit hindi nila nahuhuli doon ng spy? Bakit ang Pilipinas nakahuli ng spy ng China? Following the arrest of a suspected Chinese spy last week and the recovery of several drones in its waters. Sabi nga ng isang mambabatas natin, pati po yung mga terrains sa ilalim ng dagat, posibleng sinusurveillance na ng China. The Armed Forces of the Philippines has observed a pattern. Yan na nga, mga kaistorya, yung tinatanong ko sa inyo kanina eh. May pattern kasi talaga eh. Uulitin ko. Sa palagay ba ninyo, nagkataon lang ito o sadyang magkakaugnay ang mga pangyayaring ito related to each other? In these recent developments, along with reports of foreign nationals using fake IDs and birth certificates, sa imbestiga ng Quadcom, lumitaw libo-libong Chinese. Sabi nga eh, sa Santa Cruz, Davao daw po, andun ang dami eh. Yung source,
Doon daw po nangyari yung pamimigay ng libo-libong birth certificate. Kung hindi ako nagkakamali sa pagkakatanda ko, correct me if I'm wrong, base sa panonood ko sa mga nakarang hearing po ng Quadcom. Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, a spokesman for the Navy, said at a briefing on January 21, there now seems to be a deliberate and calculated move to map out the country by a foreign power. Ito yung nakakabahala. Sa sinabing ito, mga kaistorya, ni Rear Admiral Roy Vincent Trinidad. Ibig sabihin, yung ginagawa ng China na pag-map out sa Pilipinas, kalkulado, planado, maingat. Itinanggi pa ng China. Maniniwala ba kayo? Kahit patumanggi ang China, natural tatanggi, di ho ba, mga kaistorya? Wala namang aamin sa ganyan eh. Di po ba, mga kaistorya? Meron pang binabanggit dito, yung monster ship ng China diyan. Mabuti na lamang po na itataboy at napipigilan ng ating Coast Guard nandiyan sa may Zambales. Di kaya may kaugnayan din dyan yung mga drones na nahuli, underwater drones. Di po ba, mga kaistorya? The suspected Chinese spy held trips across the mainland of Luzon. Plano ba daw po nito, mga kaistorya, na pagkatapos niyang isurveillance ang Luzon, ay isusunod niya ang Visayas at saka po ang Mindanao. And a foreign power who would like to take advantage of a country would need information, of course. Political, economic, and military information, lalo na si China. Sabi, nakikialam talaga dito sa mga pangyayari sa bansa po natin. China's embassy in Manila did not immediately respond. Natural, pinag-aralan nila kung anong sasabihin nila, kung anong idadahilan nila, di ba, mga kaistorya? Binanggit pa dito si Mayor Alice Go, mga kaistorya. The politician has maintained that she is a Filipino citizen. Maniniwala ba kayo? Anyway, hindi pa naman siya convicted, hindi pa po confirmed. Pero ako, mga kaistorya, mas mabuti na yung nag-iingat. Philippines arrests Chinese national on suspicion of espionage. Ito po, itinanggi, mga kaistorya, ng China. No? Ang pangalan ng pala nitong taong ito, Deng Yuanqing. Sa China kasi nauuna yung apelyido, kung hindi ako nagkakamali. Meaning, ito yung kanyang first name, mga kaistorya. Deng is affiliated with the Army Engineering University of the People's Liberation Army. Kaya nga sabi ko, mga kaistorya, ang duda ko dito, hindi ito basta eksperto lamang. Ang duda ko dito, intel po ito ng China, mga kaistorya. Isipin ninyo, pati po yung mga military bases natin, sinusurveillance nila. Pati po yung mga EDCA sites, sinusurveillance din pala nito, mga kaistorya. We are just looking into the overall espionage effort of China. Sabi ko na yung foreign power po na tinutukoy, China eh. Naniwala na kayo, mga kaistorya. Ito pa, yung uniforms na yan, yung sa Pugo, yung mga na-raid, karaniwan sa Pampanga. Nagkataon lang kaya ito, hindi kaya totoo yung ipinagdududa po ni dating Senador Panfilo Lacson na libo-libong military o Chinese military na umano nakapasok dito sa Pilipinas dahil sa Pugo. Salamat! Salamat sa ating administrasyon. Dahil kung sakali man, mga kaistorya, na iyan po ay totoo, aba nakaligtas ang atin pong gobyerno, ang atin pong bansa, dahil po sa pagsisikap ng ating administrasyon at sa tulong na rin ng mga mababatas at ng mga autoridad natin kagaya ng NBI, ng PNP, ng National Security Council at ng atin pong mga intel at ng ating Philippine Coast Guard at ang ating Navy. Overall, ang atin pong armed forces. Salamat na lamang kung ganun. Naagapan. Ibig sabihin, bago pa tayo madihado sa labanan, naagapan na, nabulgar na agad, naalerto ang mga Pinoy. Ngayon nga, mga karaniwang mamamayan, kumbaga mga kaistor, dahil sa pagiging alerto, kapag ka may nakikita ng kaduda-duda sa kanilang paligid, ay nagre-report na po sa mga autoridad natin. Naaalerto yung mga autoridad natin. Yan ang magandang naidudulot, mga kaistorya, ng effort po ng ating gobyerno at ng mga autoridad natin. Hindi pa dyan nakukontento ang ating pong administrasyon. Pinalalakas ang ating pong armed forces. At yung, kumbaga mga kaistorya yung pinakahuling pundasyon natin sa West Philippine Sea, pinatitibay pa, pinalalakas pa. Dahil po yun sa Pag-asa Island, mga kaistorya.
May facilities na po tayo dyan eh. Ang Philippine Air Force ay bumisita nga doon eh, mga kaistorya eh. May hangar na nga po tayo doon. Ay salamat. Alam nyo kung ano ang halaga nito? Talino talaga ng Marcos Sr. No? At tapos sinundan ngayon ng Junior na Marcos. Dahil po dyan sa Pag-asa Island din, uulitin ko, hindi maaaring tuluyang masakop ng China ang West Philippine Sea. Bakit? Lamang na lamang tayo sa kanila. At dahil nga po dyan, mga kaistorya, kaya nakuha natin ang simpatya ng international community. At kung bakit marami ng kumakamping bansa sa atin nagpapatrolya dyan sa West Philippine Sea. Salamat! Bakit? Anong lamang natin? Yun pong kinamkam ng China, gaya ng mischief reef. Wala naman po doon mga kaistorya, lihitimong mga mamamayan na naninirahan. Although may bantay doon. Pero sa Pag-asa Island, talaga po, sibilisado yung lugar na yun. May mga tao. Yun po ay itinuturing na Municipal of Kalayaan. Parte po yun. Batas na ginawa ng Marcos Sr. Yun ang napakaganda. Talaga pong, kumbaga, nagtanim, nagpasiguro ang Marcos Sr. noon, mga kaistorya, ng isang pundasyon na hindi kayang tibagin. Yan na yung Pag-asa Island. The Philippine Air Force on Friday said its Commander Lieutenant General Arthur Cordura, pasensya na po, appliance pala yung Cordura pala, visited key installation in the West Philippine Sea and reminded troops of their vital role in defending the country. Totoo yun, mga kaistorya. Totoo yun. PAF spokesperson Colonel Maria Consuelo Castillo in a statement said Cordura's visit from Tuesday to Wednesday included trips to Antonio Bautista Air Base in Puerto Princesa, Palawan, and Pag-asa Island. Yun yung sinasabi ko mga may facility na pala tayo. Sana tayuan din ng dyan, military base. Sana lagyan ng EDCA dyan. Sana lagyan dyan ng Typhoon missile system ng Amerika. O kaya naman po mga kaistorya ng BrahMos missile. Kayo, ano sa palagay? Ako, pabor kung sakali. Mga kaistorya. Ngayon, may nag-comment. Yung content ko kahapon na sabi ko, hindi iiwanan kailanman ng Amerika ang Pilipinas dahil napaka-importante ng Pilipinas sa Amerika. Hindi niya matanggap, mga kaistorya. Ano ikang masasabi mo? Doon daw po sa freeze order na ipinatupad ni Donald Trump. Para bang hindi yata dyan. Department of Foreign Affairs mismo ang may sabi, EDCA sites ay hindi daw po maaapektuhan ng US aid freeze. Malinaw yun Department of Foreign Affairs ang may sabi. Kasi sinusubukan talaga nilang hanapan ng butas. Mga kaistorya. Enhanced Defense Cooperation Agreement or EDCA sites in the Philippines are unlikely to be affected by the United States freeze on its international aid programs according to the Department of Foreign Affairs. The U.S. State Department froze funding for nearly all of its foreign aid on Friday, exempting only emergency food programs and military aid to Israel and Egypt. Ngayon, tuloy natin. When asked about the effects of the freeze on the Philippines at a Saturday News Forum in Quezon City, DFA Undersecretary Eduardo De Vega said the country was still in talks with American counterparts but clarified that EDCA would not be affected. Ang linaw nun. Hindi tatanggalin yun. Tuloy yun. Malabo. No. They will not suddenly abandon the EDCA. Oo, pag inabandon na nila mga kaistoryang EDCA, pag inabandon na nila ang Pilipinas, binalda nila sarili nila. Ang may sabi na po niyan mga kaistorya ay ang Department of Foreign Affairs. Pinabulaanan ng embahada ng China ang paratang na Chinese spy. Maniniwala ba kayo rito? Kahit itanggi nila? Ako hindi maniniwala. Natural, tatanggihan sila. Itinatanggi ng Chinese Embassy sa Maynila ang mga paratang na ang espiya ang nakakulong na Chinese national na si Deng Yuanqing. Ayon sa pahayag ng embahada, walang basehang espekulasyon at akusasyon ang tinatawag na espionage operation ng isang Chinese citizen. Nakumpiska na nga yung mga devices na ginagamit sa pag-i-espiya, wala pang ebidensya. Talagang itong eksperto magsinungaling ang China,
Hinihikayat din ito ang Philippine government na huwag magpalaganap ng espekulasyon tungkol sa tinatawag umanong Chinese spy case at protektahan umano ang karapatan ng Chinese citizen sa Pilipinas. Ganito na lang. Kung ang Pilipinas kaya magpadala ng spy sa China, nahuli nila, may sasakyan at sa loob ng sasakyan, may mga devices na ginagamit sa pag-surveillance. Poprotektahan kaya nila ang karapatan ng taong yun? Gagawin kaya nila yung sinasabi nila na huwag magpakalat ng mga espekulasyon? Ha? I-deport kaya nila yung Pinoy na yun kung sakali dito sa Pilipinas? O i-detain nila? Di ba? Magaling tong China, umilag eh. Hiniling din ng embahada sa gobyerno ng Pilipinas na payagan silang bisitahin si Deng. Nakasalukuyang nasa kustodiya mula noong nakarang linggo. Bakit hindi bibisitahin? Upang mabigyan ng consular assistance. Well, karapatan nila yun. Banggit pa ng Chinese Embassy, lumapit din umano ang pamilya ni Deng upang ipahayag ang kanilang pag-aalala sa kaligtasan at makatarong ang pagtrato sa Chinese. Totoo ba yung pamilya ni Deng ang nag-aalala o ang Chinese government? Matatanda ang naiulat na isa si Deng sa mga naaresto ng National Bureau of Investigation at isa umanong Chinese sleeper spy kasama ang dalawang kasabwat na Pinoy sa Makati City. Ano kaya kung yung pag-file ng bill ng isang mamabatas na hahatulan ng bitay by firing squad, kung hindi ako nagkakamali, ang sino mang mapatunayang nagkasala na politiko, key elected man or appointed, ay hatulang ganoon, mga kaistorya. Ano kaya kung isabay na rin nila yun pong pagtatraidor sa bansa at pag-iispiya ay hatulan din ng katumbas na parusa? Kung sakali, ano sa palagay ninyo? Payag ba kayo, mga kaistorya? Although, sabi ko, hindi ako naniniwala doon, mga kaistorya, no, sa nalulusot yun, yung isinusulong na yun na bill. Kasi po, mga kaistorya, unang-una na, ang kukontra din dyan, politiko. Yung mga nangungurakot. Pangalawa, ay palagay ko kinakailangan muna nilang palusutin na buhayin yung death penalty. Ay ayaw nga po ng mga mambabatas at maging ng gobyerno natin ayaw. Kayo, ano sa palagay ninyo, mga kaistorya? Yan po ang mga balita at informasyon na maibabahagi sa inyo ng inyong lingkod kalakip, ang ating mga reaksyon, komentaryo, kritisismo at opinion. Paki-share po at paki-like. Maraming salamat po sa lahat ng mga solid kaistorya natin sa buong mundo na laging nakaantabay, nakasuporta, nanonood at nakikinig, nagla-like at nag-share sa mga contents ng inyong lingkod. Mabuhay po kayong lahat. Shout out po sa inyong lahat. Di ko na iisa-isain basta lahat ng mga solid kaistorya natin sa buong mundo. Nagpapasalamat tayo higit sa lahat sa atin pong Panginoon. Muli ako po si Juan, historiador, ang tagakwento ng totoong istorya ng kasaysayan na nagmamalasakit sa kapwa ko Pilipino at nagmamahal sa bayang ito, ang bansang Pilipinas.